Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Zonza. Tungkol ito sa nagaganap na Day 7. Tama na ba? Day 7 impeachment trial ni BP Sara. Itong si Congressman Shell Jokno nadulas inamin niya sa kanyang bibig. Wala silang ebidensya. Ito ang paliwanag niya. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records. Kung hindi rin natin makikita at mailatag ang anti-money laundering at BIR records niya. Di ba pag-amin na wala talaga silang ebidensya? Fishing expedition. Sabi ni Jason sa kanyang post, maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang wala talagang ebidensyang hawak ang taga-usig o prosecution sa article of impeachment number 2 laban sa Vice Presidente. Ito ay simpleng paghahagis ng dinamita sa gitna ng lawa o karagatan upang makapanghuli ng lahat ng klase ng isda at umaasa na makadali ng ligaw na yellowfin tuna kung bubinasin. Paghagis ng dinamita. Alam ko ito, nung bata kasi ako, lumaki ako sa tabi ng ilog at malapit kami sa dagat, ang Burayan River sa Bangar, La Union. Yung mga kamag-anak ko gumagamit ng dinamita. Ihagis nga niyan. Boom! Mamaya, sisid na kami. Makikita mo yung mga isda, wala na. Nalupay-pay na dahil nahilo na doon sa pagsabog ng dinamita. To whom it may concern yung dinamita. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa impeachment trial. Bank records, tax records, kahit nung panahon na hindi pa Vice Presidente, Vice Mayor pa lang si BP Inday Sara, hinahanapan na siya ng SALN, tax records, bank records. So, salamat naman, Congressman Shell Jokno, sa mga nakakaintindi sa pangyayari. Ito na yung pinakamabigat na ebidensya na ang prosecution wala talagang ebidensya. Sasampahan mo ang isang tao ng unexplained wealth. Anong basihan? Theory. Malala ko tuloy si Congresswoman Luistro. In-interview siya ni, I think, Ted Filon. Nung hindi pa nagsimula itong proceeding sa impeachment trial. Anong mga ebidensya niyo sa unexplained wealth? Sabi niya, hindi, yung theory lang yun ni Congressman Ridon. Na bakit biglang lumubo, 8 million lang ang net worth ni BP Sara after 20 years, naging 88 million. So, lumubo ng ilan yun? Halos 70 million. 8 million, naging 80 million. So, lumubo ng 72 million in 20 years. So, yun ang basihan nila. Yung hinala ni Congressman Tere Ridon. Bakit ganyan kataas ang paglubo? Si Senator Lacson nga, in how many years? 4 years. Lumubo 4 times. I think 54 million ang kanyang net worth. After 4 years, naging 200 plus million. 244 million ata. Wala naman. Di naman nila kini-question si Senator Ping Lacson. Ganyan din si Senator Erwin Tulfo. Ang laki, 400 million yung kanyang Wala naman. Si BP Sara lang naman ang hinahanapan ng bank records, tax records at iba pa.
O, basa tayo sa mga comments. Ang nag-react, no? 1,300 ang nag-react. 950 ang galit. 18 ang, 950 ang tumatawa, 18 ang galit, 368 lang ang nag-like. And then, ang mga nag-comments, Tikia, Ningning, nag-fishing expedition lang kayo tulad ng ginawa kay Corona noon. Correct. Wala talagang Sa makatawid, sabi ni Ariel, wala talaga silang ebidensya at naghahanap pa. Only in the Philippines. Accuse first, evidence later. From misleading fishermen into signing a petition for a writ of kalikasan to launching a full-blown fishing expedition. Shell might be in the wrong profession. No wonder why they are doing what they are doing is a fishing expedition. Imagine him teaching this to future lawyers. Oo nga. Tama ba? Nakasuhan muna si BP Sara after at hanapin ng ebidensya. Baka toothpaste nasa loob ng box, Uncle Chell. Fishing expedition ni Shell Jokno. Bakit kaya naging abogado ito? Kawawa ang mga estudyante niya. Tanggapin na natin. Yan na ang tatak ng administrasyong ito. Basta Duterte ka, may kalalagyan ka. But, umanda kayo. Malapit na ang 2020. Sige lang. Pagbobotohan yan ng impeachment court at sa tingin ko, magtatagumpay sila na ma-open ang mga bank records. Magtatagumpay sila na ma-open ang mga tax records ni BP Sara. But, yun ba? Pag na-open is will prove unexplained wealth. Palagay ko hindi. And then, yung boto pa rin ng mga senator judges ang magmatter. Kaya ba nila ng 16 conviction votes? Wala. Kaya, relax lang po tayo. Pabayaan na lang natin si Shell Jokno na mag-fishing expedition. Baka sakaling makadali ng yellowfin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay ni Janet Cinto nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga yero nga mga dagko na kaayo. So katabangan na siya og yero nga iyang iatop. Og mao na ni ang yero nga gitabang napulo ka di 8. Gamaw. O karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga hero, so makita gid nato nga nakaatop na gid sila sa mga hero nga gitabang. Sure sa oras na karon aming kuan nabang aming grasya nga ikuan among sinar daw. Pinakatuig, pulo ka tuig na karon paninisan. Karon pa inani. Salamat kayo. So napulo gid ka tuig, aya pa ka nakapuli og atop. Ang mga tabi kon tabi daw na mundre 150 ra ba yung tagal dito. Oo. Di makapubog palit ng buwan. Isa sa balay. Akong salamat. Kung kuan wala pa ang tabang di pa gid ka katop kay ang adlawan diri kung magmuso 150 lang. So dili na gid ka afford sa yero nga iatop. Oo, so karon nga naanay tabang nakaatop na gid ka. Oo. Oo. So pila na day kabuk imong anak? Pa. Wala pa kay anak. Ito nung palagi. So karon
Tunta nga sa banta ni nga kuan mi ra siya mga kamot. Para man akong bangan na din kuan. So salamat kaayo.